Malapit nang mabasa ang lalaking ito hanggang sa mamatay. Hindi niya napigilan ang kanyang uhaw, kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa dagat upang suminsim ng tubig. Kakainom pa lang niya ay pinigilan siya ng kapitan. Dahil isang lagok lang ng tubig dito, unti-unting mahuhulog ang katawan sa koma. Ngunit kung patuloy silang hindi kumakain o umiinom ng ganoon, hindi nila alam kung hanggang kailan sila tatagal. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang kapitan. Pakiramdam nito ay nakita ito ng kapitan bilang isang kayamanan, ngunit sa katotohanan ay lapis lamang ito. Nang makita ito, sinabi ng kapitan sa kanyang mga kasamahan na sila ay naligtas. Nagsimula siyang gumuhit ng mapa at tukuyin ang lokasyon. Hanggat may hangin, madali silang maliligtas. Gayunpaman, ang direksyon ng hangin sa dagat ay napakahirap hulaan, hindi nila ito makontrol. Sa pag-iisip nito, mabilis na inutusan ng kapitan ang 2 tao na kalasin ang tubig, ayusin ito sa isang dulo ng bolsa at pilipitin ito. Matapos itong maipit ng mahigpit sa life jacket at itapon sa dagat, natapos ang isang mooring chain ng barko. Bagamat hindi nito kontrolado ang hangin, masisiguro nito na ang buoy ay hindi maanad sa landas. Dahil naubusan ng gasolina ang eroplano at lumubog sa ilalim ng dagat, sa huli ay itong life buoy na lang ang natitira nila. Pagkatapos ng 5 araw at 5 gabi ng pakikibaka, sa wakas ay nakahanap sila ng pag-asa at pinalakas ang loob ng isa't isa. Ngunit ang katotohanan ay napakahirap, sila ay ganap na walang magawa bago ang malawak na dagat na ito. Nagdasal sila sa ulan para mapawi ang kanilang uhaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinira ng Diyos ang buhay ng tao, kaya binigyan niya sila ng ulan. Bago pa siya makapag-react, may mabilis na gumamit ng kanyang sando para saluhin ang tubig ulan at tuwang-tuwa. Pagkatapos nilang uminom, nabuha sila ng loob at nagsimulang magsaliksik para makahuli ng isda. Kumuha siya ng bukal at ginawang fishhook, tinali ito ng manipis na lubid ng abaka. Panghuli, atali ang mga pliers upang lumubog ang kawit at isabit ang isang piraso ng pulang tela bilang pain. Tumingin silang dalawa sa dagat, umaasang makakahuli ng maliit na isda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sumunod na segundo, isang isda ang kumuha ng pain. Gumamit siya ng puwersa para hilahin ang isda pataas. That's the way, boy. Pagtingin sa ibabaw ng dagat, gumamit siya ng kutsilyo para saksakin ang life buoy. Nakita ng kapitan ang eksenang ito at mabilis siyang pinigilan. Kung nabigo itong buoy, dito sila ililibing. Ngunit tuluyan na siyang nawalan ng malay, dinampot niya ang kutsilyo at ipinagpatuloy ang pananaksak. Bigla niyang naramdaman na may nabangga siya, hinayla pataas at nakita niyang peteng ito. Niyakap ng mahigpit ng kapitan ang isda para kontrolin ito. Ginamit niya ang kutsilyo para saksakin ang peteng ng ilang beses. Sabik na hiwain ang tiyan ng isda, bumulwak ang isang pool ng dugo. Ang eksenang ito ay nagpasakit sa mga tao, ngunit dumampot siya ng isda at inilagay ito sa kanyang bibig upang nguya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos noon ay nagtakbuhan na rin ang mga kasamahan para kumain. Natigil sa loob ng 7 araw, 7 gabi ito ang kanilang unang pagkain. Inilagay ng kapitan ang natitirang karne ng isda sa medyas at itinago ito. Dahil hindi nila alam kung gaano sila katagal dito, kailangan nilang maghanda ng pagkain para sa susunod na biyahe. Gayunpaman, nang ang kanyang kasamahan ay naglilinis ng buoy, naramdaman niyang may mali. Nakatawag ng atensyon ng mga peteng ang amoy ng dugo. Ilang tao sa bangka ang nakaramdam ng pagkahilo, hindi ng ahas na kumilos, at maaari lamang magbitiw sa kanilang kapalaran. Pagsapit ng gabi, muli siyang tumingin sa tahimik na dagat, kumuha siya ng tubig dagat para hugasan ang kanyang mukha. Ngunit makalipas ang 1 segundo, sumigaw siya at sinubukang itaas ang kanyang mga braso. Agad namang humakbang ang kapitan upang suriin ang sugat, kahit nakagat ang kamay ay hindi naman apektado ang buto. Pagkatapos noon, ginamitan niya ng tela ang sugat, at buong magdamag silang natakot. Sa paghihintay hanggang madaling araw, natuklasan nilang nagkahiwa-hiwalay na ang mga peteng at sa wakas ay gaman ang pakiramdam nila. Sa oras na ito, nakita ng lalaki ang isang itim na lugar sa kalangitan. Ito ang kanilang pag-asa. Naghubad silang lahat ng kanilang mga kamiseta at kumaway para maakit ang atensyon ng piloto. Ngunit gaano man sila kumaway, hindi sila nakita ng eroplano. Ilang oras na silang nagpapaanod ng ganoon, wala na ang kanilang pagkain at tubig, kaya hindi na sila nag-aksaya pa. Napakabagal ng lumipas ng mga araw, 15 days na sila dito, pagod na pagod ang katawan. Noong araw na iyon, naglabas siya ng baril at itinutok sa kapitan. Gumawa siya ng isang napakatapang na desisyon. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig,
Matapos ang isang putok ay tumama ito sa isang uwak ng dagat. Nagising ang kapitan sa tunog ng putok ng baril, sinundan ng tingin ng walang pag-aalinlangan at tumalon sa dagat upang kunin ang ibong iyon. Nang makuha niya ang seabird, isang nakakatakot na dorsal fin ang lumitaw sa likuran niya. Takot na takot ang dalawang tao sa buoy kaya tumigaw sila para pabilisin ang kapitan. Nang makita ang peteng na papalapit, naligtas din ang kapitan sa huling minuto. Ang tatlong tao ay tumingin sa peteng na mas malaki kaysa sa kanilang boya sa gulat, sa sobrang takot ay hindi sila nang ahas na kumilos. Buti na lang at ilang araw na silang hindi nakakain at sa wakas ay nakakain na rin ngayon. Ipinapakita ng kapitan ang mapa upang makita ang kasalukuyang pagpoposisyon. Dahil para makarating sa lupa sa lalong madaling panahon, pinutol niya ang kanyang sapatos para gawing sagwan. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang magsagwan patungo sa dalampasigan sa lalong madaling panahon. Ngunit ang tatlong taong sumasagwan ng mahabang panahon ay hindi pa rin nakikita ang lupa, at ang kanilang lakas ay naubos na at hinahayaan na lamang nila ito sa kanilang kapalaran. Ngunit tila hindi sila naawa ng Diyos, sa panahong ito ay may malalaking alon sa dagat. No choice silang tatlo kundi kumapit sa boya. Sa wakas ay huminto ang bagyo, at halos nakatakas sila sa kamatayan. Wala na akong lakas para ipagpatuloy ang paggaod pasulong. Sa sandaling ito, nagningning ang kanyang mga mata, isang isla pala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Naantig silang tatlo at umiyak ng malakas. Sa wakas, pagkatapos ng 34 na araw na lumulutang sa dagat, sa wakas ay naligtas sila.